na nakaranas ng pangmamaltrato at pang-aabuso. Hindi lamang sa kanyang amo, kung hindi pati na rin sa kanyang asawa. Taong 2000, kinasal si Gina at Ramon, at sa taong 2003 ay binayaan din agad ang mag-asawa ng anak na babae na si Mara. Naman, nanganganak na yata ako! Wala, dali lang, patawag ng taxi. Taxi, taxi! Dali! Go, go! Ah, Makalipas ang ilang araw ay umuwi po ang pamilya. Patay na Hindi muna na ako open. ng bahala sa bahay. iPhone 15. Kaya kahit nakapatay eh. Okay lang. Naging masaya ang kanilang pamumuhay hanggang sa isilang niya ang kanyang pangalawa at pangatlong anak. Kapansin-pansin ang pagbabago sa pakikitungo ni Ramon sa kanyang asawa at anak, simula nang ito ay mawala ng hanap buhay. Ano ba yan? Walang makakain? pasensya na ha. Pinalagan ko sa mga bata. Habang tumatanggap ka na bata. Eh ikaw, anong pinagkakabalan mo? Eh kung inunan mo kaya ang pag-alag ng trabaho, kaysa sa bisyo ko, edi sana pinalakong ka. Nay! 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 Tulong! Si Kuya! Kuya, tumitig ka! Dati! Sa Kuya na sa hospital! Nangyari? Sige, natawag ang taxi. Taxi, dala mo! Ito dito. Go, go, go! Yung sok, yung anak ko po! Sige po to, gawin po ninyo ang lahat ng mga kaya ko para mabuhay ang aking anak. Dahil sa walang pinagkakitaan si Ramon at maliit lamang ang kinikita ni Gina, hindi ito naging sapat upang mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Kung kani-kanino siya lumapit upang manghiram ng pera. Saan naman tayo kukuha ngayon ng pera? Wala lang price tayo, walang kinikita. Wala. Wala lang kasi ano mo dito. Wala ka talagang kwenta. Ako na lang mag-aat ng may laman. Ilang saglit pa lamang ay pumunta na sa iba't ibang bahay si Gina upang manghiram ng pera. Kano bang kailangan mo? At kailan mo bago sa inyo? 20,000 sana at saka po sa susunod ang 10,000 lamang kaya mo kaya. Pwede na rin. O siya, sige. At bukas, ibibigay ko sa'yo. At siguraduhin mo, ibabalik mo ito sa susunod na buwan. Maraming salamat. Sunod na lumapit si Gina kay Aling Joan na isa rin nagpapautang. Mataas man ang tubo nito, wala nang nagawa si Gina kung hindi sumang-ayon. Ano naman kailangan mo? Baka po pwede akong mayroon sa inyo ng pera. Kinakailangan lang po opera ko ng anak ko lalaki. Kayo lang po ang alam ko kayo ilangan. Magkano bang kailangan mo? 10,000 po para. Ako siya. Basta ipalibungagin na sa katapusan ha. Maraming salamat. Dahil sa hirap ng buhay, ang kaibigan ni Gina na si Marie Carno MW sa UAE ay naroon siyang mamasukan bilang domestic helper. Hindi naman ng dalawang isip at bumayag si Gina dahil ng panahon iyon ay hindi naman
lalaki ang kita mo at gusto mo na ang pangangailangan ng iyong pamilya. Nakilala ni Gina ang kanyang mga amo bilang mga istrikto pagdating sa trabaho. Kalaunay, tinanggap siya ng mga ito, ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang tingin ng mga ito sa kanya. I'll now leave the house, but don't go ever near my table. Okay, sir. Cassandra, what are you doing? That's your father's paperwork. You don't care. You're just a helper here. Your father will get mad. Amelie, Gina, stop it! What happened, my princess? I forbid her to touch your paperwork, but she got mad and started shouting at me. That's not true, sir. Are you saying that my sister is a liar? Matapos ang insidente niyon, nakausap ni Gina ang dalawang pamilya sa kanyang mga kasama. Hingin sa kanyang kaalaman na matagal na pala ito ginagawa ng kanyang mga amo. Tagal na naman itong ginagawa. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na makasama ang mga anak ko. Babalik naman sa buhay na kanyang inaasahan, pamamaltrato at pang-aabuso ang kanyang naranasan. Ring, ring! O Nay, kamusta ka naman dyan? Baka napapabayaan nila yung sarili mo, ha? Miss ka rin namin. Dahil na pusigil, alam mo yan. Ayos na naman ako dito, anak. Huwag niyo akong matahanin. Miss ko rin kayo. Nay! Sino ba yung may natin? Ate, hindi na ba tayo may nanay? Hindi ganun yun. Siguro, hindi sila pinanay. Sige, magdalo pa mo. Laro naman tayo! Ano namang laro? Nanay, tatay! Wala ka ng nanay eh. Grabe kayo! Susumbong ko kayo sa ating Asan ba ang nanay mo? Nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Magmula noong lumipad patungong UAE si Gina, hindi na muling umuwi ng kanilang tahanan sa Illinois. Si Patricia, ang panganay na anak ni Gina, ang tumatayong pangalawang magulang ng kanyang mga kapatid. Hanggang dito na lang kayo. May hapon na kapunasan. Bye, ate. Hindi mo may ipan sa bahay. Ulitin na lang kita mamaya. Mga busy ka, pre, ah. Ilang araw ka hindi nakikipag-inuman sa atin, ah. Ikaw pa kasi dati. Sino po sa Hingin sa kaalaman ng mga anak ni Gina ang labis na pagpapahirap sa kanya ng mga amo. Nagpatuloy man ang ganoong sitwasyon, patuloy pa rin naman sinisweldohan si Gina ng kanyang mga amo. Ipinapadala niya ito ng buo kung kaya hindi akalain ng kanyang anak ang hirap na kanyang pasan-pasan. Mga anak, tanggap niyo ba yung pinadala ko? Opo, Nay. Pero alam niyo ba, si tatay, hindi lang po talaga sa amores, wala akong malita. Nakikita ko pa nga na iba't ibang babae na kasama niya. Meron pa mga politikali. Ay, naku, huwag niyo muna isipin niya ang tatay niyo. Kaya ano, kapag nakaipon ako, umuwi
galing sa kusina. You! I am very tired, and yet this is what I get? Madam, please, you're hurting me. No one will hear you. You're under my roof. You must do what I say. Kinagabihan, bugbog man sa mga pananakit ng kanyang amo ang kanyang katawan, nang hina at lupay-pay man ang katawan ni Gina, mula sa kaso at pananakit na kanyang natamo, pinilit pa rin niyang tumayo upang tumakbo. Tulong! Tulungan niyo ako! O hindi ko ginagawa mo dito. Layuan niyo ako! Huwag niyo akong isusumbong! Huwag ka matakot. Ngayon din tatakas tayo. Talaga na rin kami nakakaranas sa pangalaman. Kaya Ramo, di na kami makapagsalita. Gusto ko nang umuwi. Cameraman.